tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya at dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit, ang mga may pinagdaraan ng malalaking problema ngayon sa kanilang buhay. Kilala man natin o hindi, pagdasal natin silang lahat. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na hayop ay 4 na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal na kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ika-4 na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa 3 at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ang bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi. At kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ika-4 na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian
pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari babaguhin ang kautusan at mga gawaing panrelihiyon, ang mga hirang ay ipaiilalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kahit maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalat, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa huling araw na ng kalendaryong ginagamit ng ating simbahan o liturgical calendar. Ito po ang dahilan kung bakit napansin po nyo siguro na karaniwang mga pagbasa sa mga huling araw na ito, papunta sa huling araw na ito, ay tungkol sa katapusan ng mundo. And these readings are telling us to be prepared, ang maghanda tayo
sa pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo, which in a sense will also happen pag namatay tayo sapagkat pagdating ng araw na yon, haharap din tayo sa ating Panginoon. Katulad na lamang ngayon sa Ebanghelyo, kung saan sinabihan tayo ng Panginoon na mag-ingat daw tayo, na magumon sa katakawan at paglalasing at hindi mabuhos ang ating isip sa mga intindihin sa buhay na ito, sapagkat ang lahat ng ito ay distractions na ibinibigay sa atin ng mundo o ng diablo upang hindi natin magawa o hindi natin magawa ng tama ang mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Sabi nga po natin kahapon, nabubuhay tayo sa mundong ito hindi para gawin ang gusto natin, kundi upang gawin ang kalooban ng Panginoon, Diyos para sa atin. Na ultimately ay para din naman sa ating kabutihan upang makasama natin siya sa kalangitan. Kaya naman si Kristo, ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao. Siyang nagpakilala bilang daan, katotohanan at buhay upang ipakita niya sa atin ang paraan na tayo dapat ay mabuhay. Nang sa gayon ay tulad niya o tulad ng halimbawang kanyang ipinakita, maging handa rin po tayo anytime sa ating pagkamatay upang makasama ang Diyos sa kabilang buhay. At alam po natin kung paano nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Lagi niyang sinusunod ang kalooban ng Ama. Yun nga po ang pagkain niya. Doing my Father's will is the food that sustains me. Sabi niya, sa katunayan kahit minsan ay nahirapan siya, katulad na lamang nung mamamatay na siya, sumunod pa rin siya. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yun ang sabi niya. Kaya hindi nakapagtataka na sa kabila ng nakatatakot at napakahirap na kamatayan niya, naging kalmado lamang siya. Dahil alam niya, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Kaya ito po ang isa sa mahalagang mensahe na binibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating mabuting balita. Ang tayo'y maging focus sa misyon o sa mga ipinagagawa niya sa buhay natin. Huwag tayong madistract ng mga alalahanin, lalong-lalo na ng mga tukso upang magkasala tayo. Kaya ito ang isa sa mga mensahe ng ating mga pagbasa ngayon, lalong-lalo na yung ating Ebanghelyo. Pagtatapos na naman ang liturgical calendar, Adbyento na naman, magpapasko, magbabagong taon na naman. Sabi nga natin kay bilis ng panahon. At totoo yun. Sana'y naunawaan din natin na habang umiikot ang panahon, gumagalaw ito, mas nagiging malapit na rin tayo sa araw na tayo haharap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong ay pinaghahandaan ba natin ito? Ano nga bang mukhang iharap natin sa Kanya kung hindi talaga tayo handa na humarap sa Kanya? Nasa estado ba tayo ng buhay natin ngayon na pwede na tayo talagang humarap sa Panginoon? Meron na ba tayong malalim na relasyon sa Kanya? Kaya't ang pag-isimba at ang pagdarasal ay hindi natin kinatatamaran kundi kinasasabikan. Nagiging mabuting tao ba tayo? Unang-una sa ating pamilya at maging sa iba? Meron man o walang nakakakita? Nakakagawa ba tayo ng mabubuting bagay at nagiging inspirasyon ba tayo ng ating kapwa? Umiiwas ba tayo sa tukso, sa mga pagkakasala? Nagpapakumbaba ba tayo? Nagbibigay ba tayo? Makatarungan ba tayo? Sumasampalataya ba tayo sa kabila ng mga problema at sakripisyo? At ginagawa nga ba natin kung ano ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Sapagkat tandaan po natin na kahit mabuti ang ginagawa natin, kung meron man tayong hindi ginagawa na mabuti, na siguradong mas mabuti na gustong ipagawa ng Diyos sa atin, hindi rin po maganda yon. Kahit ano po kasing mabuti ay po pwedeng maging masama kung uunahin natin ang mga ito kesa sa kalooban para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi masama ang pamilya, pero kung uunahin natin ang pagpapahalaga sa pamilya kesa sa Diyos, nagiging masama ang pamilya. Hindi masama ang ministeryo ko, pero kung ang ginagawa ko ay just to please man and not God, kulang na kulang pa rin ito. Kahit na ako'y nagagamit ng Panginoon upang mabago ang buhay ng ibang tao. Kung meron naman akong hindi ginagawa na alam kong gustong ipagawa sa akin ng Panginoon natin. And so let us do some soul searching. Kung nasa estado nga ba talaga tayo ng buhay natin na ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon para sa atin.
Na sabi ko nga ay po, pwede talagang mahirap. Kaya naman ang sabi niya, we should deny ourselves. Kahit ang ating mga pangarap upang matupad ang kanyang pangarap para sa atin. Sapagkat yun ang tiyak na pinakamakabubuti para sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa pagdiriwang natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos alam niya ang samo pinagdaraan ko. at sitwasyon. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magbago. Yung mga maling pag-uugali ko, asal ko, at mga iniisip ko at itinatanim ko sa puso ko. Gayon din naman, tulungan mo po akong mas maging mabuti na makita at ma-accept ko sa aking sarili kung ano yung mas pinagagawa mo sa akin. Na hindi ako mahirate o masanay lamang sa mga bagay na ginagawa ko na ako'y nagiging komportable na. Dahil alam ko naman na gusto mo rin akong maging biyaya sa iba, sa paraan na mas nakalulugod sa iyo at sa paraan na mas makapagdudulot ako ng kabutihan sa mas maraming tao. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari Sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang
nagawa ko ngayon ang mga bagay na to. Nawa'y wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkapirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao.
gayon din ang mga walang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Numawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hintayin ang bukas, pag wala ng pag-asa, ngayon ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang panahon, naghihintay siya. Jesus ay may katiyakan. Alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagkasalo sa iyong kagalakan ay lagi namang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, ay kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nakatutulong din naman sa iba. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin upang maging daluyan ng inyong biyaya sa mga nangangailangan. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang
sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dahisay. Ang birhen kong umibig ay walang sinamis. Pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, ang pag-ibig na walang